sir, kailangan naka-standby engine tayo, sir, no? So, yung mga discuss ko pala na ganyan sa alam nyo, sir, no? Nasa manual natin. So, ito, pakicorrect nyo na lang ito, no? Yung temporary countermeasure. Kasi may nakalagay yan invalidation sa discharge. Okay, ready na lang yung invalidation. No, ano lang, no, removal lang yun lang. Okay. So, start up pump test, saka system bypass test. So, nasa manual din naman yung instruction. Ito na yung sinimplify ko na instructions. No? So, punta kayo, edit status. Okay. So, yung edit status natin, kailangan standby. Kasi kung tayo ay naka-finish with engine, okay? So, ngayon naka-finish with engine tayo, hindi natin siya mailagay sa manual. Kailangan kasi natin yung manual. Okay? So, ang purpose ng pressure build-up, sir, para malaman natin yung capacity ng yung pump? Pump, wear or system leakage. Okay. So, yan siya, no? Mag-standby engine tayo, hanggang na yung start ng pump natin. Okay? So, kailangan kasi naka-standby. So, once na naka-standby engine na, okay, clickable na yung manual dito sa HPX mode. So, ilalagay natin ito sa manual mode. Okay? So, click manual, then click lang natin yung next. Okay? After that, kailangan isang pump na umahanda. So, start natin yung pump number. Then, close. Then, kailangan natin buksan yung valve 316. Okay? So, saan natin makikita yung valve 316, sir? Sa block. Sa block. Okay, sa block. So, ito yung valve 316. Ito yung open na. Okay? So, once na-open na yung valve 316, ibig sabihin, yung pressure na start-up pump, okay, pwede na bumalik dito. Okay, kasi padadaan natin yan. Diyan. Okay, dito naman, non-return valve, non-return, non-return. So, wala. Ito kasi hindi siya makadaan sa. No? Siyempre, meron pa rin papunta dyan sa mga units. Okay? So, once na pumasok yung 316, click nyo yung valve 310. So, pag click nyo yung valve 310, nakikita natin yung option to open this valve using ACU1 or yung isang solenoid using ACU3. Okay, so makikita natin dito, open ACU1. So pag in-open natin yan, sir, anong mangyayari, sir? Pag in-open natin yan, so malaki yung pipe nito, babagsak yung pressure natin. Okay, kailangan ang pressure maging close dun sa inlet pressure. So, doon natin masabi na gumagana talaga siya. Ngayon, pag sarado naman natin, doon naman yung build-up pressure test. Kasi orasan nyo, kung ilang segundo ma-increase ang pressure from inlet pressure or 3 bars to 225 bars. Or kahit i-cut off nyo sa 220. Okay? Kasi minsan pagdating ng 222, 223, 224, 225, medyo matagal na yun. So at least kung sa 220, okay na yun. Okay? So orasan nyo kung ilang seconds. Pwede hindi pa kayo mag-base ng time. Okay? Then after that, ilipat nyo yung pump sa pump number 2. Okay? I-off nyo yung number 1, tapos gamitin nyo naman AC3. So same din. Drop pressure, and then build up pressure. Okay? So, 225 na, lipat natin dito, pump number 2. Start, and stop natin yung pump number 1. Then, 310, yung ACU3 naman yung i-activate. Okay? So, pump number 2 din nyo, i-check yung build-up pressure. Okay? May tanong mo, sir? Question? So, ano ba yung mga dapat natin ng values na ma-receive? Okay? So, kailangan, sir, below 90 seconds ang build-up pressure. Okay?
1.5 minutes to 3 minutes. So, meron na tayo either pump problem or leakage. Pero, operational pa rin yung makina. Pwede nyo pa rin ko i-operate. Wala pa masyadong problem. Okay? Ngayon, pag yan ay about 3 minutes, okay, pwede may problema na yung engine or possibly magkakaproblema na yung engine operation. Okay? So, either pump failure or system leakage. Any question, sir? Sila. So, kailangan 90 seconds below. So, dito, around 45 sa simulator. Okay? Para on board, ang nakita ko palang gumawa niyan, isa pa lang na nasa 60 seconds daw yung kanila. May good the pressure. So, bago yun subukan natin. Sige na sir, ulit na sir. Sa number 2? Hindi na pinakita sir na. Sa number 2, sir, pag i-close na. Close. Okay, so 10 seconds. Thirty seconds. So 40 seconds. Okay, around 44, 45 seconds. Ayan. Okay? So 2.5 na. Okay? Any question, sir? Okay. Okay? Ibabalik nyo lang sa dati. Pagkatapos. Huwag nyo kakalimutan yung 1, 3 ones. Okay? So, paano natin palalaman kung ang may diferensya sa bomba or sa system leakage? Yung nga yung sabi ko, no? Kung eto okay, pero eto bagsak, masyadong mataas, so may problema ka sa pump. Pump or relief valve. Baka leaking na, kaya kahit anong adjust mo, ayaw na. Okay? Halimbawa, parehas yung bomba na ganun kabagsak. Okay? Na ang tagal, no? Build up pressure. May possibility din naman sir, no? Na parehas sila. Pero yung amount of time na almost the same, possibly baka system leakage. Pero mostly yung dalawa sila na no? Na ganun, may possibility na system leakage. May possibility na sila, parehas silang bomba na dalawa na mabagal na mag-build up. Okay? Although kaya nilang ng pressure kapag dalawa sila. Okay? Ang problema kapag mag-isa lang. Kasi yung quantity, okay, tatalunin yung leakage. Okay? Meron tayong pwedeng sabihin na ang leakage nandito muna sa system. Ano yung possible leakage natin, sir? Usually ito, 311. Okay? 311. Pwede rin yun. Pag yung 316 kasi ang may problema, sir. Okay? Kung leaking itong 316 ninyo, or itong non-return valve, hindi naman siya basta maapektuhan kasi may non-return valve at dapat ito close. So kung leaking ito, dapat leaking dito. Okay? So yun yung possibility rin. Okay? Another one, sir, is yung HCUs. Okay? Ang isang, talaga dyan, malakas yung pwedeng maging tagas, yan, yung FIBA. Pag malaki na yung well. Okay? Meron tayong tinatawag, sir, no, yung madalas na normally between 7 to 10 years old na yung FIBA. Okay? So malaki na yung well nun. So pinapalitan na yun ng buo. May mga nangyayari na halos lahat ng let's say 3-cylinder unit, 4-cylinder unit, naglolo ko, yung iba, okay. So usually palit lahat ng FIBA yan. Meron chance din na pwedeng mangyari na isa lang yung merong problema na malakas ang leakage. Okay? Meron isang naka-experience niyan, sir. Ang nangyayari, di ba sabi ko meron tayong problem dun sa engine-driven pump na starting problem. So sila nagkakaroon din sila ng starting problem. Yun is either a head or a stern.
Kaya walang problema sa dun sa percentage nito. Okay, yung sinabi ko sa inyo kanina, okay sa ahead, nagkakaproblema starting as turn. O okay sa stern, nagkakaproblema sa starting ahead. So ang problema nun, baka hindi na tama yung indication. Okay? Pero kung nagkakaproblema kayo, starting ahead and astern, nagkakaroon naman ng injection set. Pero hindi tumutuloy. Nabibitin kasi bigla rin nababagsak yung pressure. Okay? So, ang ginagawa nila sir, okay, nagsasarado sila ng isang unit. Kasi bumabagsak yung pressure eh. Sino ba consumer mo? Sila. Magbawas ka ng consumer. Anong aalarma sir kung start ninyo? CCU. Kasi walang control sa pipa, walang control sa exhaust valve. So alarm yun. Pero under yung makina, stop down. Okay? So once na umandar sila, naging regular na yung andar, hindi sila umara, saka sila magbukas dun sa sinara nila. Para lahat ng unit ulit gumagana. So okay na yun. Kasi nakakahabol na yung engine driven pa. Okay? Pero ang problema dun, lahat talaga ng pipa may problema. Pero pag ganun, sir, nag-isolate ka ng isang ganun, lagyan mo pa ang lubricator? Yung sa emergency? Hindi mo na yung niya sir yung valve. Okay. So kailangan may lubricator. Ang sinara lang 440. 420. Okay, sir. So yung lubricator gumagana kasi kailangan niya na lubrication up and down ng piston kahit walang combustion. Okay? Okay. So, meron tayong pwedeng gawin sa build-up pressure test para malocate kung halimbawa isa lang yung may problema. Okay, let's say for example, pump 1 or pump 2 umabot sa let's say 4 minutes. Okay? 4 minutes yung nagiging natin, no? Yung build-up pressure. Okay? So yun is kung lahat nakabukas. So pwede nyo gawin, sarado kayo ng unit 1. Okay? Anong mangyayari, sir? Expected nyo, syempre, bababa. Kasi mababawasan na ang leakage. So, let's say, dun sa sinarado yung unit number 1, 3 minutes and 40 seconds. Sa unit 2 naman, sinarado natin yung unit 2, binalik natin yung number 1, let's say 3 minutes and 37 seconds. Okay? Pag sarado natin sa unit 3, okay? Bumagsak na 2 minutes and 30 seconds. Okay? Tapos yung iba, puro 3 minutes. So, ano ibig sabihin niya? Yung number 3, yung may malaking leakage. Okay, sir? So, doon kayo mag-concentrate. Okay? Pero kung halos pare-parehas, pero malaki yung nag-drop, lahat ng pipa niyo yun, malamang palit. Yung sinira mo na valve, sir, yung 420? 420. 420, okay. Okay? So, yun yung isasara para ma-distinguish nyo kung merong isa lang o lahat talaga siya. Okay? Pero kung lahat yan, malalagay ito ng bawas, lahat. 420. Minsan, may iba na napalitan na bago. Isa. So, ibig sabihin, mayroong okay. No? Kaya lang, usually yan, mapapalitan lahat naman eh. Kahit may isa. Okay? So,